Rekomendasyon ni UN Special Rapporteur on Human Rights, Irene Khan. Anong posisyon? UN Special Rapporteur on Human Rights. Ano ibig sabihin ng rapporteur? Baka taga... Sa atin kasi tawag lang natin yan, reporter. Reporter, Diba? taga-report. Sa kanila, rapporteur. Rapporteur. Pinagaganda pang pinahihirap pa kasi. Spelling. Oh, ano sabi ni rapporteur? Ang sabi niya, uy, Pilipinas. Oh. Baka nang pwedeng ratifikahan nyo uli yung International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. At isama nyo na yung pagbabalik ninyo sa Rome Statute, yung sa ICC. Bakit niya na imumungkahi yan, Nelson? Kasi daw, may malaking problema daw po tayo. May natatanggap daw sila mga report tungkol nga dito sa human rights abuses at enforced disappearance at extrajudicial killings na nangyari di umano noong nakarang administrasyon. May natatanggap silang mga report. Oho. Yun lang ang kanyang basihan, di ba? Alin ang mas bibigyan mo ng pagpapahalaga? Yung natatanggap mong report o yung actual na nangyayari? Di siyempre yung actual. Halimbawa ngayon, naggigirian ang dalawang bansa, nagpapatayan. Di ba? Bata, matanda, walang pinipili. Ang ginagamit nila, missile. Yes. Ito ang krimen against humanity. Ayan po. Kasi walang regulasyon dito eh. Pagka pinatamaan ka ng missile, kahit sino ka pa, kahit saan ka pa, kahit ano pang building yan, walang pipiliin yan. Kaya nga ang tawag ay crime against humanity. It is directed to the civilian population. Yes. Aktual na nangyayari, kitang-kita natin. Di ba? Sabi nga nila wala ka nang makikitang ebidensyang kasing bagsik nitong nakikita mo eh. Sa criminal evidence, sa law on evidence, ang pinakamabagsik, ang pinakamatibay na ebidensya ay yung tinatawag na object evidence. Yung nakikita ng mata. Di ba? O bakit hindi? Bakit ang hindi ang sabihan sa kanila, Israel, pumirma kayo sa ICC. Iran, kayong mga taga-Palestine, yan. Bakit ang pinipilit, yung mga di umano ay may report ng human rights violation, ng disappearance, ng ganito't ganyan sa bansa? Bakit gusto nila yung report lang at ayaw nila yung nakikita? Nagbasagan ng pula ang Russia at saka yung Ukraine. Patamaan ng lahat ng mga missile, lahat ng civilian, maraming namamatay araw-araw, pero nagbubulag-bulagan yung ICC na yan. Pagkatapos, ano sabi ng rapporteur? Baka pwedeng bumalik kayo sa ICC. Ratify nyo uli yung... Meron ka bang kaparaanan para yung rapporteur na yan, maimbita mo lang dito sa programa natin? Pwede naman. Mamaya, tatawagan natin. Para sa ganun, mapagsabihan natin kung naiintindihan niya yung kanyang mga pinagsasasabi at kung naiintindihan niya yung kanyang gawain. Mukhang may nakaintindi. Sino? Eto, sinabi ho ng Malacanang, okay ang suggestion eh. Nino? Malacanang. Okay. Teka, hindi pwedeng magsalita ang Malacanang. Siguro, ito, pakinggan natin. Tungkol dun sa suggestion na bumalik tayo sa ICC, i-ratify yung kung ano-anong kasunduan. May pahayag po dyan si Yusek Claire Castro. Pakinggan po natin. Sino naman yan? Tagapagsalita po ito ng palasyo. Ang sinabi po at ang suggestion po ng UN rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapi, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes, ito hong... Ayan, pag-aaralan, open daw ang Sinabi niya maganda eh. Maganda raw ang suggestion. Paano niya nasabing maganda pag-aaralan pa lang? Yun nga. Oo. Ha? Oo.
Anong ginaganda naman nung halimbawa, ang sinabi ba niya tayo babalik sa ICC? Mukhang yun po yung yung sinabi ng Pangulo na open tayo for discussion sa pagbabalik ng Hindi ako sa ICC. naniniwalang sinabi ba ng Pangulo yun? Dati daw po. Hindi nga, meron tayong may papakitang sinabi ng Pangulo? Parang naging news item namin yan. Kaugnay nitong sinabi ng Kaugnay po raportor? nito, opo. Palagay ko, kinakailangan nilang magpaliwanag, Nelson, kung halimbawa sinabi talaga ng Pangulo yun. Aha. Sapagkat ayon sa aking konting kaalaman, sabi ko nga sa'yo, dahil meron naman tayong umiiral na batas, lahat ng krimen na magaganap, ang tinatawag na international humanitarian crime sa halimbawa, yung mga genocide na yan, nasasakop na doon sa Republic Act 9851. Malinaw na ang jurisdiction ay dito sa ating bansa. Sapagkat kung halimbawa dito naganap, dito ang jurisdiction. Aha. Lalong-lalo na ay kailangan naman nating tanggapin, ewan ko lang sa ibang mga kababayan natin na nagbubulag-bulagan, na ang ating hustisya ay umiiral. Ang ating justice system ay bukas, ang ating justice system ay gumagana, magmula sa pinakamaliit, pinakamababa, hanggang sa pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Walang makapagsasabi sa ngayon na hindi umiiral ang justice system sa ating bansa. Totoo. Ngayon, kapag sinabi mo na tayo ay babalik uli sa jurisdiction ng Rome Statute, na hindi pa nga natin naayos ang napakaraming pangyayari na hanggang ngayon ay nahahati o nakapaghati sa ating bansa. Yun lang isipin mo na babalik ka dyan nang hindi pa natin naisasantabi ang problema na nilikha ng ICC sa ating bansa. Sa palagay ko ay walang basihan ang lahat ng ito, Nelson. Lalo tayong magkakawatak-watak. Kinakailangan munang aminin natin. Kailangan muna merong magpasya na ang ating justice system ay hindi na umiiral. Napakalanging kalapastanganan naman para i-assume natin yon. Hindi kaya magalit sa atin ang Korte Suprema pagka sinabi natin? Oo nga. Hindi man lang nila iniisip, ano sasabihin sa inyo ng kataas-taas ang hukuman na kinakailangan tayong bumalik uli sa jurisdiction ng ICC? O kaya tanggapin man lang natin ang mungkahi na pasakop na naman tayo sa ganitong uri ng hustisya. Na hindi naman natin alam kung ano ang kung ano yung pinaka motibo. Halimbawa, yung pagpunta ko lamang doon, nakikiusap man lang ako na pwede bang mabisita ang isang tao na nasa loob ng inyong detention center. Ako naman ay hindi nagpunta ron bilang isang politiko. Ako ay nagpunta ron una bilang isang mamamayan ng Pilipinas. At nagpakilala naman ako mula sa aking aplikasyon, sinabi ko I am a senator-elect of the Republic of the Philippines.